Please like, share and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat. Kabanata 1021. Supreme Cultivation Secret Author, Mufeng Lai. Si Sangling ay nagulat, naghinala sa buhay, at nag-hysterical na umungol. Siya ang numero 1 powerhouse sa pagpino sa mga Diyos. At ano ang Shaowan? Ang pagsasanay sa banal na kahoy na sagradong sining sa buong araw ay makapagliligtas lamang ng mga tao, ngunit hindi alam kung paano lumaban, kaya wala siyang gaanong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, madali niyang natalo si Shaowan sa laban ng dalawang palasyo, at sandali siyang nasa limelight. Gaano nakatagal mula nang tumaas ang fighting power ni Shaowan? Talagang imposible para sa kanya na makayanan ang palad ni Shaowan. Sa sandaling ito, naramdaman niyang minamaliit niya ang kaaway at masyadong pabaya. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya ngayon, kung hindi ay hindi ito ang resulta. At, napansin din niya na napakalakas ng combat technique ni Shaowan, tiyak na hindi ito ang dating combat technique, kundi isang high-level combat technique. Kung hindi dahil sa high-level combat skills, paano siya matatalo sa paglipad ni Shaowan? Shaowan? Lumakas talaga ang combat power mo, talagang hindi ka panipaniwala. Nakahinga ng maluwag si Sana, at sinabing, ang palasyo ng Shenmo ay mayroon lamang napakaraming kakayahan, at ito ay napakahusay sa pagprotekta sa sarili, ngunit ang lakas ng pag-atake nito ay basura. Ang mga disipulong sinanay ng Shenmo Palace ay hindi masyadong mahusay sa simula. Mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban na nagpapalakas sa iyo bigla. Ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi mula sa Shenmo Palace, ngunit mula sa aking young master. Walang itinago si Warner, at hindi niya ito maitago, sinabi niya lang ang totoo. Pangunahing nililinang ng palasyo ng Shenmo ang sagradong sining ng Shenmo, at totoo na walang magagandang kasanayan sa pakikipaglaban na maipapasa sa mga alagad nito, kaya kung nagtataglay siya ng mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban, malalaman ng iba na hindi ito mula sa Shenmo Palasyo. Lu Chen. Biglang lumingon si Sangling upang tingnan ang larangan ng digmaan doon, at nakita si Lu Chen na nakaupo sa isang upuan na may taas na isang paa, nakangiti at kumakaway sa kanya, at malabong narinig ang boses ni Lu Chen na kumusta, "Hi." "Hi ate." Galit na galit si Sangling, at hindi napigil ang sumabog, "Mabahong bata, paano ka nagkaroon ng mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban?" "Napulot ko." Ang boses ni Lu Chen ay nagmula sa malayo. "Naniniwala akong multo ka, napakasama mong bata, kaya mo bang kunin ang mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ng basta-basta?" Galit na sabi ni Sangling. "Napulot ko sa bahay." Sa pagkakataong ito ay ang pagtawa ni Lu Chen. "Pamilya." Nagulat si Sangling saglit, pagkatapos ay nagalit muli, at sinabing hindi nag-iisip, "Mayroon kang mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban." Mahina ang pagsasalita ni Lu Chen, ngunit ang kanyang boses ay puno ng enerhiya, kumakalat sa lahat ng dako, at malinaw na maririnig ng lahat ng nasa eksena. Pagkatapos, dahil lamang sa pangungusap na ito, hindi mabilang na mga mandirigman ng tao ang naduraj ang puso at naiinggit at napupuot sa iba't ibang paraan. Lalo na si Yang Ji, na labis na kinasusuklaman si Lu Chen kung kaya't nagngangalit siya ng husto na halos mabali ang sariling ngipin. Maging si Ding Lai ay napakunot ang noo nang marinig niya ito, hindi niya maisip na si Lu Chen ay sobrang bongga. Hindi kaya naisip niya na wala siyang sapat na puot at nais niyang lumikha ng panibagong alon ng puot. Pagkatapos mag-film, biglang iminulat ni Ding Lai ang kanyang mga mata, alam niya ang intensyon ni Lu Chen. Gustong pagtawanan ni Lu Chen si Sangling. Dapat dayain ang ulo ng baboy ni Sangling. Tik, fiancé lang, kaya ko rin. Tamang-tama, si Sangling ay tumugon ng ganito at nahulog sa hukay ng maayos, na ikinagulat ng hindi mabilang na mga tao sa pinangyarihan na nalaglag ang kanilang mga panga. Gayunpaman, ngumiti si Shaowan. "Okay, pero kailangan mong sumumpa sa akin na maniwala." Mahinang sabi ulit ni Lu Chen. "Ako, Sangling, ay sumusumpa sa Diyos, maaari akong maging fiancé ni Lu Chen." Nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, si Sangling ay gumawa ng isang simpleng ngunit hindi epektibong panunumpa na balewalain si Lu Chen. "Okay, it's a deal. Let's follow the process." Tumawa lang si Lu Chen. Pinaglalaruan niya si Sangling.
Naturally, wala siyang pakialam kung anong kalokohang panata ang ginawa ni Sangling, basta si Sangling ay nanumpa sa publiko, kaya sinabi niya, bago naging fiancé ko si Xiaowan, naging maidservant ko muna siya, kaya mo rin. Natarante si Sangling. Ang pagiging fiancé ay nangangailangan ng proseso, at may mga kondisyon. Saglit na hindi siya nakapag-react. Mula ngayon, susunod ka na sa akin, sundin mo ang mga utos ko, at maging isang dekalidad na kasambahay. Sabi ni Lucien. Gaano katagal? Mahinang tanong ni Sangling. Si Xiaowan ay nagtrabaho bilang katulong sa akin ng mahigit 10 taon bago siya naging full-time na empleyado. Bigyan kita ng discount. Maaari kang maging isang full-time na empleyado pagkatapos ng 10 taon ng serbisyo. Ngumiti si Lucien. Natatakot. Natigilan si Sangling sa isa pang sandali, at pagkatapos ay tumugon, galit na galit sa mismong lugar, Lucien, how dare you play me? Tingnan mo kung hindi ko iprito ang iyong balat, punitin ang iyong mga buto, at kainin ang iyong laman. Hindi kita nilinlang, totoo ang sinabi ko, kung hindi, anong sumpa ang hihilingin kong isumpa mo? Sabi ni Lucien, gayunpaman, napakabangis mo, natatakot ako na hindi ka karapat-dapat na maging isang kasambahay. Ikaw. Sa wakas ay nalaman ni Sangling na siya ay nahulog sa hukay ni Lucien. Tama ang aking young master. Hindi ka maganda at hindi rin maamo. Kahit na gusto mong maging kasambahay, walang magkakagusto sa iyo. Ginawa lang ni Warner ang kutsilyo. Xiaowan, gusto kong lumaban hanggang kamatayan kasama ka, ngayon mamatay ka o mamatay ako. Galit na galit si Sangling na parang kulog, inikat niya ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya at sinubukan niyang sampilan si Warner gamit ang isang palad. Kasabay nito, pinapatakbo rin ni Warner ang kamay na nakakabasag ng langit, at buong lakas niyang sinampal si Sangling. Boom! Sabay nanginginig ang dalawang palad, gumawa ng malakas na ingay na pumailang lang sa langit. Nabasag ng lakas ng palad ni Warner ang lakas ng palad ni Sangling, at nabasag pa ang protective essence sa katawan ni Sangling, na agad na nabasag sa katawan ni Sangling. Sa sandaling sesubog na ang katawan ni Sangling, biglang umatras si Warner lakas ng palad niya, binawi ang galaw ng palad niya. Kung hindi, sa kapangyarihan ng kamay na nakakabasag ng langit, tiyak na masasabog nito ang katawan ni Sangling. Kahit na ang Warner's sky-shattering hand ay napabuti, ang ranggo nito ay hindi nagbago. Isa pa rin itong mid-level na sky rank, at ang kapangyarihan nito ay hindi bababa sa orihinal na sky-shaking hand ni Lucien. Kahit na binawi ni Warner ang kanyang kamay, pinalipad pa rin si Sangling, at ang kanyang mga laman loob ay nabasag lahat, at ang kanyang panloob na mga pinsala ay mas malala kaysa sa huling pagkakataon. Lumipad si Sangling ng libu-libong talampakan palayo, bumagsak sa lupa na umubo ng dugo, at bago siya makatayo, tumakbo si Warner patungo sa kanya. Ano ang gagawin ni Xiao? Xiaowan, huwag kang gumawa ng anuman sa aking santo ng palasyo. Protektahan ang santo. Nagulat ang mga babaeng disipulo ng Ice Palace sa pag-aakalang sasamantalahin ni Warner ang pagkakataon na patayin si Sangling, sumugod sila at pinalibutan si Sangling. Nang makita ito, ang mga babaeng disipulo ng Shenmo Palace ay sunod-sunod na sumugod at pinalibutan si Warner upang pigilan ang kanilang santo na mapaligiran at bugbugin ng mga tao mula sa Ice Palace. Napakabilis ng kilos ng magkabilang panig, at sa isang kisap mata ay nagkaharap sila, nabunot ang mga espada, at malapit na ang labanan. Umalis ka sa daan. Lumabas si Warner mula sa karamihan, at diretsyong naglakad patungo kay Sangling, hindi pinapansin ang hindi mabilang na mga disipulo ni Han Bing. Huwag kang sasama, hakbang pasulong, barilin at patayin. Ang grupo ng mga disipulo ni Ice na nagpoprotekta kay Sangling sa kanilang harapan ay mukhang galit, ngunit ang kanilang mga boses ay malupit. Itinumba ni Xiaowan ang kanilang santo gamit ang isang palad, hindi ba sila mahiyain kapag kaharap si Xiaowan? Umalis ka sa daan. Kabanata 1022, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Patayin. Nang makitang si Xiaowan ay nabuli, ang mga disipulo ni Han Bing ay walang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at atakihin si Xiaowan sa mismong lugar. Gayunpaman, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay malayo kay Sangling, at mas mahina sila sa harap ni Xiaowan. Huwag kang gagalaw.
Nagbigay ng mga tagubilin si Xiao Wan sa mga kapwa-disipulo ng Shenmo Palace, at pagkatapos ay binuksan ang magaan na hakbang, ang kanyang anyo ay mabilis at mali-mali, kumislap sa kampo ng kalaban na may malakas na tunog, at gumala sa hindi mabilang na mga disipulo ng yelo. Ang kamay na nakakabasag ng langit ay itinapon, ngunit hindi mo ito mahahawakan. Sa sandaling makuha mo ang isa, itatapon mo ito, at itatapon mo ito ng 10,000 talampakan. Ang 12 ng mga disipulong yelo na nakatayo sa harap ni Sangling ay itinapon ni Xiao Wan sa isang iglap, at isang landas ang naalis. Bilisan mo at protektahan mo ang santo. Ang mga alagad ng yelo sa ibang posisyon ay namutla sa takot at sunod-sunod na sumugod. Tumigil ang lahat, tumayo kung nasaan sila, hayaan mong lumapit si Xiao Wan. Sa sandaling ito, umungal si Sangling ng buong lakas, at ang hindi mabilang na mga disipulo ng Ice ay tumigil kaagad, lahat sila ay nagkatinginan, hindi alam kung ano ang gagawin ni Sangling. Ang laban namin ni Xiao Wan ay life and death battle. Kung matatalo ako, kaya kung matalo. Kung gusto niyang pumatay, patayin siya. Sabi ni Sangling habang umuubo ng dugo. Ang dugong inubo ni Sangling ay naglalaman ng maraming fragment ng internal organs. Masasabi ng isa na siya ay malubhang nasugatan. Natatakot ako na ang kanyang mga laman loob ay nabasag lahat. Ito ay hindi alam kung siya ay maaaring iligtas. Huwag kang matakot. Kapag pinatay kita, buburahin ko ang primordial spirit mo. Ni hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong baguhin ang iyong katawan. Lumapit si Warner at sinabi iyon. Kung papatayin kita, tiyak na sisirain ko ang primordial spirit. Ang tugon ni Sangling ay naging napakadeterminado, ang kanyang isip ay hindi maliwanag, ngunit mayroon pa rin siyang pagmamataas, at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kung gusto mong kumilos, gawin mo ito ng mabilis, at bigyan mo lang ako ng masaya. Panipi, pagkatapos ay bibigyan kita ng isang treat. Ngumiti si Warner, at hinampas ng palad niya ang dibdib ni Sangling. Hindi, Xiao Wan, panatilihin ang isang tao sa ilalim ng iyong utos. Xiao Wan, kung maglakas loob kang patayin ang santo ng aking palasyo, nag-uudyok ka ng dobleng digmaan sa pagitan ng dalawang palasyo. Maghintay kang. Tiisin ang galit ng Panginoon ng aking palasyong yelo. Hindi mabilang na mga alagad ng yelo sa paligid ang kinilabutan at sunod-sunod na sumigaw. Gusto nilang iligtas ang mga tao, ngunit hindi sila kasing close ni Xiao Wan, kaya huli na ang lahat. Bukod dito, nais ni Sangling na patayin sila at hiniling na huwag silang lumipat. Pumapatong ang palad ni Warner sa kalahati, at bumagal ang galaw ng palad, at nang hamampas ito sa sana, wala ng lakas. Ikaw, naramdaman ni Sangling na may mainit na agos na pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang katawan ay nagkaroon kaagad ng maringal na sigla, at mabilis niyang inaayos ang mga sirang internal organ. Hindi niya maiwasang mataranta, at agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Huwag kang magsalita. Bahagyang ngumiti si Warner, at ipinagpatuloy ang paggamit ng Sacred Tree Magic, pinatay ang sigla ni Sangling at pinagaling ang mga sugat ni Sangling. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni Warner ang banal na sining, binawi ang kanyang palad, tumalikod at naglakad palabas. At ang maputlang mukha ni Sangling ay nagiging pula na nakikita ng hubad na mata, ang kanyang hininga ay nagbabago rin mula sa mahina hanggang sa malakas, at siya ay bumangon mula sa lupa. Ang ganitong mga marahas na pagbabago sa eksena ay nagpagulo sa hindi mabilang na mga tao at hindi maintindihan. Pinilit ni Sangling si Xiao Wan na maging mortal na kaaway, at hindi na ito tugma, hindi pinatay ni Xiao Wan si Sangling, kaya bakit niya iniligtas si Sangling? Ito ay hindi lamang pagpapalam sa tigre na bumalik sa bundok, ngunit ang pagliligtas sa tigre at pagbabalik sa bundok. Bakit hindi mo ako pinatay? Tanong ni Sangling. Ayokong pumatay, walang dahilan. Naglalakad si Warner habang nagsasalita. Pinagaling mo ako, at hindi ako magpapasalamat sa iyo, sumusumpa pa rin ako sa iyo. Sabi ni Sangling. Hindi bale, wala akong pakialam. Sagot ni Warner. Pero may pakialam ako. Galit na sinabi ni Sangling, hindi ko kailangan ng mga tao mula sa palasyo ng Shenmo para iligtas ako, pabayaan mo na lang, anong ginagawa mo. Kung hindi ka nasisiyahan, makakahanap ka ng pader at bumagsak sa kamatayan. Hindi ko akalain na may iligtas ko ito. Pero sabi ni Warner, ang husay ng paninirang puri ng mga tao ay 70% ng kay Luchen. Ikaw. Galit na galit si Sangling kaya hindi niya napigilan ang sarili, ngunit wala na siyang magagawa, imposibleng atakihin niya muli si Xiao Wan.
Bagamat ayaw niyang tanggapin ang pabor ni Xiao Wan, ngunit talagang iniligtas siya ni Xiao Wan sa publiko, kailangan niyang tanggapin ito kung hindi niya tatanggapin, at naramdaman niyang napilitan itong tanggapin, na lubhang hindi komportable. Higit sa lahat, ang lakas ng labanan sa pagitan nila ni Xiao Wan ay nasa langit na at ang isa ay nasa lupa. Ngayong naglakas loob na siyang salakayin si Xiao Wan, tiyak na magdadala siya ng kahihiyan sa kanyang sarili, at wala ng harap-harapan sa tarangkahan ng palasyo. Nang makitang pinipigilan ni Warner si Sangling at ang Ice Palace, nasiyahan si Lu Chen, kaya hindi na niya pinansin si Warner. Kung papatayin ba si Sangling? Hanggat masaya si Warner, wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam ang mga hinaing sa pagitan ng Shenmue Palace at Ice Palace, at kung paano hinarap ng dalawang panig ang away, kaya bakit mo ito pinagkakaabalahan. Tungkol naman sa mga disipulo mula sa iba't ibang sekta na nanood ng labanan sa labas, lahat sila ay labis na nabigla, at hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Nakakamangha talaga ang combat power ni Xiao Wan, tiyak na mapabilang siya sa top 3 sa larangan ng mga Diyos na nagpapadalisay. Sapagkat, ang lakas ng pakikipaglaban ni Sangling ay talagang napakalakas, at hindi kayang labanan ng maraming tao ang isang pares ng malamig na palad. Kung gusto niyang magranggo, dapat siya ay nasa nangungunang 10 hanay ng mga malalakas sa larangan ng pagpipino ng mga Diyos. Ngunit sa harap ni Xiao Wan, si Sangling ay hindi magaling, halos hindi sa parehong antas. Ang mas nakakagulat ay ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Xiao Wan ay itinuro ni Lu Chen. Hindi ba't ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen? Ito ay nakakapagpaalala. Nang makita ang kaharian ni Lu Chen, biglang nagbago ang asosasyong iyon ng PNP-an, at naging Lenovo Bayan-Bayan. Half step upang pinuhin ang mga Diyos, gaano man kalakas ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, nalilimitahan din sila ng lakas, kaya gaano kataas ang kapangyarihan ng labanan. Kahit na ikaw, Lu Chen, ay nagawang tumalon sa hanay at lumaban sa isang maladyos, kung gayon maraming tao ang maniniwala dito. Kung sasabihing may 4 na anyo at 5 anyo sa pagsasanay ng mga Diyos, walang maniniwala. Ang half-step God Refining Realm ay wala kahit na isang primordial spirit, at ang kapangyarihan ng primordial spirit ay hindi pa na-condensed. Imposibleng magkaroon ng kapangyarihan na lumaban sa mataas na antas ng God Refining Realm, higit pa sa Heavenly Tribulation Realm. Sa susunod na sandali, maraming tao ang tumugon ng may paghamak o paghamak kay Lu Chen. Hindi nag-abala si Lu Chen na bigyang pansin ang lahat ng mga tagalabas na ito, at nagsimulang malaman kung ano ang susunod na gagawin. Tulad ng para sa labanan sa unahan, natalo ng panatikong Legion ang 2 angkan ng Warcraft, at walang paglilihi. Ang panatikong hukbo ay unti-unting nagbago mula sa isang mabagal na pag-atake sa isang mabilis na pag-atake, nagmamadali sa lahat ng paraan, hindi magagapi. Ang 2 angkan ng mga halimaw ay nawalan ng casualty, higit sa kalahati sa kanila ang namatay, ang kanilang moral ay bumagsak, sila ay nawalan ng gana na lumaban, at sila ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Gaano man pinasigla at pinangangasiwaan ni He Luo at Yan Chao ang labanan, humina ang moral ng hukbo, at halos hindi sila makalaban, hindi na maisaayos ang kanilang mga puwersa para sa counterattack. Sa huli, binigay ng Zealot Legion ang kanilang 2 pakpak at itinuon ang lahat ng malalakas na lalaki sa frontal battle line. Mabilis nilang napasok ang mga linya ng depensa ng 2 tribo ng mga hayop at demonyo, na pamunit ng malaking puwang. Ang 2 angkan ng mga hayop ay natalo kaagad, at ang mga nakaligtas na mandirigma ay nagkagulo at sunod-sunod na tumakas. Sa isang dagandong, si Fei Long at Shang Guanjin ang nanguna sa paghabol sa kanya. Nais ni Shang Guan na patayin si Yan Chao, kaya natural na kailangan niyang sumunod at lumaban, kung hindi ay magiging magulo ang hukbo, at kung ang malutong na eskrimador na ito ay aksidenteng na-atake, madali siyang mahulog. Kabanata 1023 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi ka dapat humabol ng mag-isa, dapat kang bumuo ng isang grupo, at panatilihin ang kapangyarihan ng labanan ng Dragon Elephant Formation. Nagmamadaling sumigaw si Yuli, sa takot na ang ilang miyembro ay maiwang mag-isa at sa halip ay papatayin. Pagkatapos ng lahat, ang kabuoang estado ng Zealot Legion ay masyadong mababa, 1 man o 2, maliban kay Lu Chen, sila ang pinakamababa. Ngunit ang mga kalaban ay 4 na hugis at 5 hugis, ang paghabol sa kanila ng mag-isa ay medyo mapanganib.
Kung sila ay nasa grupo ng 3 o 4 at maaari silang bumuo ng Dragon Elephant Formation anumang oras, ito ay magiging mas ligtas. Kaagad, pinalawak ng Fanatical Legion at ng Beast Controlling Sect ang kanilang mga tagumpay at hinabol ang kalaban. Sa pakikipaglaban sa daan, maraming mandirigma mula sa 2 tribo ng mga hayop at mga demonyo ang napatay, at maraming mga hayop at mga demonyo ang nalipol sa kanilang mga katawan at kaluluwa. Marami ring mga orc at demonyo ang nakatakas, ngunit walang awang binaril at pinatay ng tunay na Essence Arrow, at nawala sa usok. Ang 10 katulong ay sumunod sa malaking hukbo sa pagtugis, mabilis na inilabas ang kanilang mga busog at bumaril ng mga palaso, hindi mabilang na mga kaluluwa ang namatay sa ilalim ng kanilang mga palaso. Ang 2 hukbo ay natalo, at ang sitwasyon ay tapos na, ngunit si Yan Chao ang pinakamabilis na tumakbo. Maraming malalakas na lalaki si Lu Chen sa ilalim niya, lahat sila ay gustong kitilin ang kanyang buhay, kung hindi sila tumakas, sila ay mamamatay sa larangan ng digmaan. Hanggat ang mga berdeng burol ay naroroon, walang takot na walang panggatong. Sa isang kisap mata, tumakbo si Yan Chao ng libu-libong milya palayo, palayo sa mga natalong sundalo, at palayo sa humahabol na kalaban. Gayunpaman, 2 tao ang hamarang sa daan ni Yan Chao. Ang isa ay tagapag-ayos ng kalasag, ang isa ay tagapag-ayos ng espada. Ikaw. Namutla sa pagkabigla si Yan Chao, nag-iisa na lang siya ngayon, paano niya matatalo ang mga cultivator ng espada at kalasag na nagtutulungan. Ang mas ikinagulat niya ay kung bakit napakabilis ng mga magsasaka ng espada at kalasag. Ang cultivator ng espada ay naglilinang ng 3 anyo ng mga Diyos, at ang shield cultivator ay naglilinang lamang ng 2 anyo ng mga Diyos. Ang kanyang cultivation base ay nasa likod niya, at ang kanyang bilis ay dapat na mas mabagal kaysa sa kanya. Bakit nauna sa kanya ang 2 taong ito? Nakakalito talaga ang demonyo. Hindi patay ang bruha, hindi ako mapakali. Tumawa si Fei Long. Wala akong awa yan sayo, bakit mo ako hinahabol? Sumimangot si Yan Chao, handa na sa pag-iisip. Ikaw ang pinuno ng angkan ng demonyo, hindi ka kayang bitawan ng kapatid kong si Lu Chen, hindi niya ugali na pabayaan ang tigre na bumalik sa bundok. Sinabi ni Fei Long, gayunpaman, ang aking nakatatandang kapatid ay hindi libre, kaya ako at si Jian Sayo ang gagawa nito para sa akin. Gusto akong patayin ni Lu Chen, bakit hindi siya pumunta dito mag-isa? Ano ang silbi ng pagpapadala ng isang tao? Panipi, malamig na bamantong hininga si Yan Chao, at may kaunting panghihinayang, noong panahong iyon sa desyerto, dapat ay nilaslas ko siya gamit ang aking palad, pagkatapos ay wala nang ganoong problema ngayon. Sa iyo lang umaasa, hindi kayang tadtad ng 10,000 palad ang kuya ko, kaya mas mabuting iligtas mo. Ngumisi si Fei Long. Sa tingin mo ay Diyos ang kapatid mo. Kalahating hakbang pa lang siya sa estado ng pagdadalisay ng mga Diyos, at mahina na siya. Pabayaan mo na ang isang sampal, kung sandutin ko siya ng daliri, mamamatay siya. Pang-iinis ni Yan Chao at sinabi nga, Hoy, alang-alang sa iyong pagkamatay, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Huwag mong maliitin ang kaharian ng aking nakatatandang kapatid. Ang aking nakatatandang kapatid ay isang henyo na ang kapangyarihang panlaban ay hindi katumbas ng kanyang kaharian. Tumawa ng malakas si Fei Long, at muling sinabi, nililinang mo lang ang 5 anyo ng mga Diyos. Ikaw ay mahinang manok sa harap ng aking nakatatandang kapatid, at ang aking nakatatandang kapatid ay tamad na gawin ito. Kung si Lu Chen ay may ganoong uri ng kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi niya sana tatanggapin ang bihag ni Sang Ling sa oras na iyon, at matagal na niya itong pinatay. Hindi naniwala si Yan Chao. Yung senior kong kapatid, malaki ang pagkukulang niya, mahilig magpanggap. Ngumiti si Fat Long at sinabing, kung hindi kanya pinatay noon, may plano siya sa isip, at pinaglalaroan kanya. Mamamatay ka maya-maya, maintindihan mo. Naiintindihan kita ulo ng baboy. Tingnan mo ang palad. Galit na galit si Yan Chao, inatake bigla, at sinampal si Fei Long ng palad ng apoy. Takpan mo ang langit. Kinuha ni Fei Long ang kanyang oras at itinaas ang 2 top-level na holy pot upang bumuo ng isang malakas na linya ng depensa. Boom! Ang palad ng apoy ay hindi makalusot sa kalangitan, at ito ay tumama ng malakas sa isang banal na kaldero, na nagdulot ng isang malakas na putok. Ang banal na kaldero ay nanatiling hindi gumagalaw, ang lakas ng palad ay bumagsak, at ang mga apoy ay lumabas mula sa palad, at ang mga apoy ay tumama sa kalangitan.
Zing! Isang sword chant ang tumunog. Isang liwanag ng espada ang bumungad sa hangin, nabasag ang espasyo, at nabasag ang kawalan. Ang kislap ng espada ay kasing bilis ng kidlat, at diretso itong bumagsak sa katawan ni Yan Chao. Iyan ang tibak ng kalooban ng magsasaka ng espada. Bloko! Ang mukha ni Yan Chao ay solemn na, pinaikot niya ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan, itinaas ang kanyang mga palad, at hinarap ang sword glow na paparating. Boom! Tumama ang liwanag ng espada sa magkabilang palad, at nagkaroon ng malakas na putok. Ang kapangyarihan ng espada ay gumuho, ang kapangyarihan ng palad ay nabasag, at ang dalawang puwersa ay bumuo ng isang napakalaking alon, na gamulong palayo. Bahagyang nanginig ang kamay ni Xiang Jingguan na nakahawak sa espada. Ang lakas ng kalaban ay masyadong malakas. At asul ang mukha ni Yan Chao at maputi ang labi. Gumamit siya ng isang pares ng malalagang palad upang bitbitin ang espada ng kalooban, at ang mga kahihinatnan ay medyo seryoso. Bagamat ang kanyang palad ay hindi naputol ng espada ng kalooban, ang kapangyarihan ng espada ay naging sanhi pa rin ng pag-ikot ng kanyang dugo at ang kanyang mga meridian ay naging magulo, na naging dahilan upang hindi siya komportable. Kung dumanas pa siya ng ilang suntok kahit na hindi siya napatay ng nagkukumpuni ng espada, malubha pa rin siyang masusugatan. Sa sandaling malubha ang pinsala at bumaba ang lakas ng labanan, wala itong pinagkaiba sa kamatayan. Sa oras na iyon, kung wala ang magsasaka ng espada na kumikilos, kung ginamit ng tagapagsasaka ng kalasag ang kalasag upang basagin siya, siya ay patay na walang lugar upang ilibing siya. Sa sandaling ito, alam niya na ang kanyang sitwasyon ay nasa dulo ng kanyang lubad. Mamatay! Gustong sumigaw ng malakas ni Shangguan, at pumutol muli gamit ang kanyang espada. Awayin mo! Alam ni Yan Chao na siya ay tiyak na mapapahamak, ngunit ayaw niyang patayin siya, kaya't buong-buo na lang siyang lumaban sa abot ng kanyang makakaya. Ang talam ng espada ay nalaslas, na may momentum na parang bahaghari, at malapit na itong tumama sa palad ni Yan Chao. Naputol. Bigla na lang, isang malaking mace ang tumama sa talam ng espada. Ang mace ay napakalakas kaya agad nitong nabasag ang sword power at nabigla ang cultivator ng espada pabalik ng ilang hakbang. Kung hindi dahil sa dalawang banal na kaldero na bumubuo ng isang puwersang nagtatanggol, naganap na pumalit sa karamihan ng puwersa ng pagkabigla para kay Jansayo, natatakot ako na si Jansayo ay itatapon ng libu-libong talampakan, patay man o nasugatan. Bayani, nang makita nila kung sino ang darating, napakunot noo sina Fei Long at Shang Guanjin. Ang taong nagligtas kay Yan Chao ay walang iba kundi si He Luo, ang malakas na angkan ng hayop. Hindi alam ni He Luo kung anong henyong kayamanan ang kanyang kinain, ang naputol na kamay ay bumalik, at ang epekto ng pagpapagaling ay mas mabilis kaysa sa Jiwen Healing Pill. At dahil sa kapangyarihang ipinakita ni He Luo, napagtanto ni Fei Long at Shangguan na si He Luo ay hindi madaling pumatay, at maaaring hindi niya kayang talunin si He Luo. Isa pa, may Yan Tui. Sa pagsasanib ni na He Luo at Yan Chao, hindi magkaaway sina Fei Long at Shang Guanjin. Yan Chao, okay ka lang ba? Kinuha ni He Luo ang mace at nagtanong. Ang mace na nakalaban niya ay nasa holy weapon level, ngunit ito ay pinutol ni Meng Yu. Ngayon ang mace na ito ay isang ekstrang, hindi isang sagradong sandata, ngunit isang pinakamataas na antas ng sandata ng ninuno. Kahit na ito ay isang ancestral artifact, hindi ito isang bagay na maaaring putulin ni Shang Guanjin, maliban kung dumating si Meng Yu. Kahit na malakas ang combat power ni Shang Guanjin, nasa likod pa rin ito ni Meng Yu. Pagkatapos ng lahat, nilinang lamang ni Shang Guanjin ang tatlong anyo ng mga Diyos. Walang gaanong pagkakaiba sa talento sa pagitan ng mga first-class na martial arts talents, at ang pangunahing kompetisyon ay ang mga kasanayan sa pakikipaglaban at larangan. Bagamat natalo si He Luo kay Meng Yu, ka-level pa rin niya si Meng Yu. Nais ni Shangguan na talunin si He Luo, ngunit imposible ito sa kasalukuyan. He Luo, patayin mo sila. Ang hitsura ni He Luo ay nagpabalik kay Yan Chao mula sa isang desperado na sitwasyon, at nagbigay kay Yan Chao ng kumpiyansa na lumaban. Kabanata 1024, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Siyempre, mga subordinate sila ni Lu Chen, matagal ko nang ayaw sa kanila. Itinaas ni He Luo ang mace, sinulyapan sina Fei Long at Shang Guanjin, at tumawa ng tawa, sa lahat ng nasasakupan ni Lu Chen,
ang may pinakamalakas na attack power ay ang Cultivator ng espada, at ang may pinakamalakas na defense power ay ang Shield Cultivator. Ang pagpatay sa kanila ay ang pagbibigay kay Lucien ng pinakamalaking dagok. Kung gusto mo kaming patayin, bata ka pa. Pag-usapan natin ito pagkatapos mong mabasag ang kaldero ng taong matabang mo. Tumawa ng malakas si Fat Dragon, isang sinag lang ng takot ang nasa mukha niya, imbes na 10, malaki na ang pag-unlad niya. Maging si Shang Guanjin ay lubos na nasiyahan sa kasalukuyang pagganap ni Fei Long, at least hindi siya duwag na parang aso, umiiyak at nagtangkang tumakas. Siyempre, ito ang lubos na pagtitiwala ni Fei Long sa pinakamataas na banal na kaldero sa mga kamay ng kanyang kalaban, pati na rin ang kanyang lubos na pagkaunawa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban na nababalot sa langit. Kung ang kabilang partido ay may malakas na tao sa Heavenly Tribulation Realm, ibang usapan iyon. Then let me test kung mas mataas ang pot defense mo, o mas mataas ang atake ng mace. Ngumisi si Hiluo, kinuha ang mace, at tumangay. Ang patpatay na tangay, at saan man ito magpunta, ang espasyo ay gumuho, ang walang laman ay nabasag, ang lupa ay yumanig, at ang makapangyarihang patpat ay bumuo ng isang matalim na paggalaw ng hangin, direktang ikinulong ng mahigpit ang matabang dragon. Takpan mo ang langit. Nagpakawala si Fei Long ng isang malakas na dagandong, at pinalaganap ang kanyang tunay na enerhiya, na ginamit sa sukdulan ang defensive power ng diskarte sa pakikipaglaban na nababalot sa langit. Boom! Nag-swipe ang mace, ngunit naharang ng kaldero sa gitna, at nagkaroon ng malakas na pagsabog na yumanig sa kalangitan. Ang isang mace ay hindi makabasag ng kaldero, ngunit ang lakas ng stake ay babagsak. Ngunit napaatras si Fei Long ng isang hakbang dahil sa pagkabigla, masakit ang brasong nakahawak sa palayok, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Dahil ang lakas ni Hiluo ay napakalakas, ganap na wala sa larangan ng pagpipino ng mga Diyos, alam ni Fei Long na mahirap itong hawakan. Bahagyang kumunat din ang noo ni Hiluo. Kapag siya ay bumaba na may dalang patpat, ang mga bundok at mga ilog ay maaaring basagin, ngunit hindi niya nabasag ang kaldero. Sa halip medyo namamanhid ang mga palad niya sa gulat na nagpasakit ng ulo niya. Ang pag-aayos ng kalasag ay mahirap. Bago pa mabawi ni Hiluo ang kanyang mace, tumama ang espada ni Jansayo. Itinaas ni Hiluo ang kanyang braso upang harangan ito, at pilit na itinaas ang espada ng kalooban ni Jansayo, ngunit walang nangyari. Ang espada ng kalooban ay binabaliwala ang depensa, iyon ay para sa parehong antas. Tumawa ng malakas si Hiluo, at sarkastikong sinabi, ang aking kaharian ay mas mataas kaysa sa iyo, at ang aking pisikal na katawan ay napakalakas. Hindi umimik si Shang Guanjin, ngunit ang tingin sa kanyang mukha ang nagsabi ng lahat, puno ng puot, galit at kawalan ng magawa. Tama, ang pisikal na katawan ng orc ay likas na malupit, at si Hiluo ay isa pa ring 5 anyo na Diyos, at ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya talagang hindi niya kayang patayin si Hiluo. Sa ganitong paraan, mag-aalala ang sitwasyon nila ni Fei Long. Na si Yan Chao ay isang magnanakaw, nilampasan niya sila at pinutol ang kanilang ruta sa likod na naging imposible para sa kanila na makatakas. Hanggat sila ay tatakbo pabalik, pipigilan sila ni Yan Chao, at si Hiluo ay hahabulin mula sa likuran sa isang iglap, at sila ni Fei Long ay mamamatay. Ang pinakakinasusuklaman na bagay ay ang paglayo ni Yan Chao, ang kanyang espada ay hindi makakaputol ng ganoon kalayo, at imposibleng ibagsak muna si Yan Chao. Anak mataba, bagamat malakas ang nabasag mong kaldero, ilang beses ba itong makatiis sa mga suntok ko? Ipinagpatuloy ni Hiluo ang pag-ugoy ng mace, sunod-sunod na tinatamaan ang kaldero, at hindi titigil hanggang sa nabasag ang kaldero. Para naman kay Fat Dragon, madilim ang mukha niya. Ang patay na orc na ito ay makapangyarihan at walang kapaguran. Siya ay patuloy na nadudurog, at ang dalawang kaldero ay babagsak maya-maya. Bagamat mayroon pa siyang ilang top-level na kaldero sa kanyang kamay, ang problema ay hindi niya alam kung gaano katagal ang mga ito. Kapag lahat sila ay nabasag, sila ay mamamatay. Ang iba pang mga ekstrang kaldero ay hindi top-notch, at ang kalidad ay hindi ganoon kataas. Maaaring hindi nila mabuhat ang tungkod ni Hiluo, at dudurog nila siya sa kaldero sa oras na iyon. Ang likod na daan ay hinaranggan na naman ng bruhang iyon, at walang paraan para makatakas. Hindi napigilan ni Fei Long ang mapaiyak ng palihim, dahil ganito na rin ito dati, hindi niya ito hahabulin.
Ang pagpatay kay Yan Chao, pagkilala, hindi ba masarap manatili sa tabi ng aking nakatatandang kapatid? Hay! Sa sandaling ito, isang pamilyar at pilyong boses ang tumunog. Tuwang-tuwa si Fei Long. Tuwang-tuwa si Jan Sayo. Tuwang-tuwa si Yan Chao. Tuwang-tuwa si Heloa. Lahat ay masaya, lahat ay masaya. Masayang masaya sina Fei Long at Shang Guanjin, alam nilang nakalabas sila sa isang desperado na sitwasyon. Si Yan Chao at He Luo ay tuwang-tuwa, ito ang pinakanapahamak na tao ang namatay. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Lu Chen. Dumating si Lu Chen mula sa likuran, at nagpakita sa tabi ni Yan Chao minsan, na may ngiti sa kanyang mukha, naglalakad sa bakuran, pinapakalma ang aso. Lu Chen, mamatay ka. Ang puso ni Yan Chao ay puno ng sigasig, nang walang sabi-sabi, agad niyang inilabas ang kanyang palad ng buong lakas, at ang kanyang malakas na aura ay nakalok kay Lu Chen sa mismong lugar. Ang palad na iyon ay hindi lamang makapangyarihan, mayroon ding apoy sa palad, ang apoy ay umaalab, nasusunog ang langit at kumukulo sa dagat. Saan man ito pumunta, ang espasyo ay nasunog at gumuho, ang kawalan ay nabasag, at ang lupa ay nangineg. Patay. Desidido si Hero. Patay. Determinado ang Fat Dragon. Patay. Sigurado rin si Shang Guanjin. 4 na dragon ang lumalaban. Kasabay nito, 4 na kulay ng liwanag ang bumaril mula sa katawan ni Lu Chen, at 4 na dragon ang pumailanglang, at ang mga dragon ay umawit sa kalangitan, na nakapalibot sa kanya. At sa mga mata ni Lu Chen, isang larawan ng 4 na dragon ang agad na lumitaw, isang pula, isang dilaw, isang berde at isang itim. Sa susunod na sandali, ang aura ni Lu Chen ay tumaas, ang kanyang lakas ay tumaas, at ang kanyang momentum ay napakalaki, tulad ng isang dragon god na bumababa sa mundo, na nakatingin sa mundo. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Yan Chao ng nakamamatay na banta mula kay Lu Chen, na nagparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Maging si He Luo doon ay hindi napigil ang sumimangot nang makita niya ang 4 na dragon na nakapalibot kay Lu Chen at naramdaman ang aura ni Lu Chen. Kamay ni Tian Tian. Hinawakan ito ni Lu Chen gamit ang isang kamay, kasing bilis ng kidlat, kasing bilis ng meteor, at ang huling hampas ay tumama, ngunit ang huling hampas ay nauna. Flick! Ang mga kuko ay tumpak na hinawakan ng palad ng apoy, at ang pagkakahawak ay bumagsak, at ang palad ng apoy ay mahigpit na nahawakan sa mga kuko. Ikaw, maaagaw mo talaga ang lakas ko. Nagulat si Yan Chao, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Kalahating hakbang lang si Lu Chen sa estado ng pagdadalisay sa mga Diyos, kahit sa tunay na antas ng pagdadalisay sa mga Diyos, kaya paano siya magkakaroon ng gayong dakilang kapangyarihan. At siya ay isang tunay na 5 anyo ng nagpapadalisay ng mga Diyos, at siya rin ang pinakamalakas na tao sa nagdadalisay na kaharian ng mga espirito ng mga demonyo. Ang kanyang lakas ay matagal nang wala sa larangan ng pagpipino ng mga Diyos, at umabot na sa antas ng makalangit na kaharian ng kapigatian. Napakalakas ng palad niya, paano siya madudurog ni Lu Chen? But the facts in front of her made her. Talagang ayaw maniwala. Nakatitig din si He Luo doon, sa sobrang gulat na halos hindi na niya maalagaan ang sarili, nakalimutan niyang aiugoy ang mace at ipinagpatuloy ang pagdurog ng palayok. Tapos nagkamali ako. Tumawa si Lu Chen, ngunit sa mga kuko, unti-unti niyang nilakasan ang kanyang lakas, at dahan-dahang pinisil ang kamay ni Yan Chao. Kung gusto mong durugin ang kamay ko, huwag mo nang isipin. Gustong kumawala ni Yan Chao, ngunit nalaman niyang ang mga kuko ni Lu Chen ay kasing lakas ng bakal, at hindi siya makalaya. Sunugin ka. Kinagat ni Yan Chao ang kanyang mga ngipin, pinaandar ang firepower, at sinunog ang apoy sa palad ng apoy sa kahabaan ng kamay ni Lu Chen. Sa susunod na sandali, si Yan Chao ay natigilan, at si He Luo ay natigilan din. Kasi, Kabanata 1025, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang nagngangalit na apoy na idinulot ni Yan Chao ay nawala ng hindi maipaliwanag matapos maabot ang pulso ni Lu Chen. Ang ganong uri ng pagkawala ay hindi pangkaraniwan, kahit medyo kakaiba, na parang hinihigop ito ng katawan ni Lu Chen, nang hindi man lang kumikislap. Hindi ka ba natatakot sa apoy? Si Yan Chao ay ganap na nataranta, at sa wakas ay naunawaan kung bakit ang malalakas na espada at kalasag na magsasaka ay handang maging mga subordinate ni Lu Chen. Walang ibang dahilan, ngunit mas makapangyarihan si Lu Chen.
Siya ay isang espiritu ng apoy, at ang kanyang pinakamakapangyarihang paraan ng pag-atake ay ang magpakawala ng mataas na temperatura ng apoy upang sunugin ang kanyang mga kalaban. Sa parehong antas, ang kanyang lakas ay hindi masyadong malakas, at siya ay mukhang medyo kasiya siya, ngunit kakaunti ang mga tao na makatiis sa kanyang apoy. Ngunit si Luchen ay wala pa sa estado ng pagdadalisay ng mga Diyos. Hindi lamang ang kanyang lakas ay nakahihigit sa kanya, ngunit hindi siya natatakot sa nagngangalit na apoy. Paano siya mabubuhay ng ganito? Noon, kinubkob ako ng mga langgam sa desyerto. Gumamit ako ng apoy para mabuksan ang daan, itaboy ang mga langgam, at lumabas. Sa tingin mo ba, natatakot ako sa apoy? Bumantong hininga si Luchen, sa pag-aakalang alam ni Yan Chao na hindi siya takot sa apoy, ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Yan Chao, talagang kumbinsido siya. Ang kakayahang magsunog ay hindi nangangahulugan na hindi ka natatakot sa apoy. Ganito ang sinabi ni Yan Chao, tanging ang apoy na espiritong katawan ang hindi natatakot sa apoy, at ikaw ay hindi, paano ko malalaman kung ikaw ay natatakot? Sa simula, si Yan Chao ay sobrang inggit na makita si Lu Chen na sumipot sa apoy. Nakakalungkot lang na si Yan Chao ay hindi si Dan Xiao, at ang kanyang mga paraan sa pagkontrol ng sunog ay mas mababa kaysa kay Lu Chen, at wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban para magpaputok ng apoy sa malaking sukat. Maaari lamang niyang himukin ang mga apoy sa kanyang palad upang bumuo ng isang palad ng apoy. Sa katunayan, kahit na alam ni Yan Chao kung paano magsunog sa isang malaking lugar, maaaring hindi nito maitaboy ang kolonya ng Shaman Ant. Ang pinakawala ni Lu Chen ay hindi isang uri ng apoy, ngunit isang napakataas na temperatura na apoy sa lupa, na papatay sa iyo kapag hinawakan mo ito. Si Yan Chao ay walang apoy sa lupa, at umaasa sa asensya ng kanyang sariling espiritu ng apoy upang magpakawala ng apoy, ngunit ang temperatura ng apoy ng ganoong uri ng apoy ay limitado, at ang palad ng apoy lamang ay napakatalam, ngunit kung ito ay sunugin sa isang malaking lugar, ang temperatura ng apoy ay hindi magiging napakataas, tingnan dapat itong masunog ang buhangin ng mga barbarian ants hanggang mamatay. Bukod dito, ang mga espiritu ng apoy ay hindi natatakot sa apoy, ngunit ang mga di-apoy na espiritu ay hindi. Kaya naman naglakas loob si Yan Chao na maging sigurado. Ngunit ang hindi alam ni Yan Chao ay isang espesyal na kaso si Lu Chen. May flame dragon vein sa katawan ni Lu Chen, ilang apoy na ang nilamon, natatakot ka bang masunog ang lana? Ang mga hindi natatakot sa apoy ay maaaring hindi lamang ang may mga espiritu ng apoy. Nadama ni Lu Chen na hindi na kailangang mag-aksaya ng oras, at lumitaw ang isang mamamatay tao na layunin, kung gayon, tatanungin kita, natatakot ka ba sa sunog? Siyempre hindi ako natatakot, sabi ni Yan Chao. Kung gayon, tingnan ko, natatakot ka ba sa aking apoy? Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, biglang bumangon ang isang bola ng apoy mula sa kanyang kamay. Napakainit ng apoy kaya nasira ang espasyo at nag-vibrate ang walang laman. Umabot ang apoy, agad na nilamon ang natitirang apoy sa kamay ni Yan Chao, at nag-apoy sa buong palad ni Yan Chao, mabilis na nag-aapoy. Ito ay, apoy sa lupa. Namutla si Yan Chao sa pagkabigla, at biglang may naalala, at sinabi sa nanginginig na boses sa lugar, hindi nakakagulat na sinira mo ang puno ng apoy, kaya ang mga buto ng apoy sa lupa ay nasa ilalim ng apoy, kaya kinuha mo ang mga buto ng apoy sa lupa. Matalino. Tumango si Lu Chen. Napakataas ng firepower ng Earth Fire Seed na kahit ako ay hindi makalapit dito, lalo ka pa. Paano mo maaalis ang Earth Fire Seed? Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Yan Chao. Go and get it, ganun lang kasimple. Sabi ni Lu Chen. Kahit na makuha mo ang binhi ng apoy sa lupa, hindi ka isang apoy na espiritong katawan, paano mo ito mapadalisay? Lalong nagulat si Yan Chao. Ang pagdadalisay ng apoy sa lupa ay hindi eksklusibong pag-aari ng katawan ng espiritu ng apoy. Ngumiti si Lu Chen. So, ikaw si Dan Xiao. Biglang natauhan si Yan Chao. Dahil, bilang karagdagan sa katawan ng espiritu ng apoy na maaaring pinuhin ang apoy sa lupa, maaari ding gamitin ang mataas na antas ng alchemy. Nahulaan mo, 100 puntos, ngunit walang gantimpala. Ngumisi si Lu Chen, at pinunasan ang apoy sa lupa, na patuloy na nag-aapoy mula sa palad ni Yan Chao. Lu Chen, bitawan mo. Ako.
Ipinakalat ni Yan Chao ang kakaibang enerhiyang lumalaban sa apoy ng katawan ng espiritu ng apoy, at humingi ng awa habang desperadong lumalaban sa pagsunog at pagsalakay ng apoy sa lupa. Ang apoy sa lupa ay nagninangas hanggang sa kanyang mga bisig, at ang pagsunog ng apoy sa lupa ay naging miserable sa kanya, at ang pakiramdam ng pagkamatay ay nadurog din ang kanyang kalooban, at bigla siyang natakot sa kamatayan. Kung hindi siya isang espiritu ng apoy na may malakas na kakayahang lumaban sa apoy, na lubos na nagpabagal sa pagkalat ng apoy sa lupa, matagal na sana siyang nasunog ng apoy sa lupa ni Lu Chen. Gayunpaman, ang lakas ng apoy sa lupa ay masyadong malakas, at unti-unti nitong sinusunog ang kanyang enerhiyang lumalaban sa apoy, unti-unting lumusob sa kanyang katawan. Nakakalungkot lang na ang fire-resistant na kakayahan ng Fire Spirit Body ay nauugnay sa sarili nitong lakas. Mayroon lamang siyang 5 anyo ng pagdadalisay sa mga Diyos, at ang kanyang lakas ay lubos na kasiya siya, na hindi sapat upang labanan ang apoy sa lupa. Hindi ko ugali na pabayaan ang tigre na bumalik sa bundok. Na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha, patuloy na hinihimok ni Lu Chen ang apoy sa lupa na lumaki, dagdagan ang lakas ng apoy sa lupa, at walang awa na sinunog ang katawan ni Yan Chao. Hindi, ayaw kong mamatay. Nakita ni Yan Chao na ang apoy sa lupa ay sumunog mula sa kanyang mga braso hanggang sa kanyang katawan, at malapit nang sirain ang kanyang enerhiyang lumalaban sa apoy. She was terrified on the spot. Lu Chen, nakikiusap ako sa iyo, please let me go, I will give you whatever you want. Muling magkatawang tao sa kabilang buhay, huwag sumali sa lahi ng demonyo, samahan mo ako bilang isang lahi ng tao. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, bigla siyang may naisip, at hindi niya maiwasang mapangiti, paumanhin, wala kang pagkakataong muling magkatawang tao, tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Ang isang martial artist na nilinang sa estado ng pagdadalisay ng mga Diyos ay nagpalapot sa primordial na espiritu, at maaaring muling hubugin ang pisikal na katawan pagkatapos ng kamatayan upang mapalawig ang buhay, na kamangha-mangha. Ngunit ang kalokohang ito ay may kapalit. Dahil ang primordial na espiritu ay pinalapot sa batayan ng kaluluwa. Sa sandaling lumitaw ang primordial spirit, ang kaluluwa ay nawawala ng maraming kakayahan, kabilang ang kakayahang muling magkatawang tao. Bukod dito, ang kaluluwa ay mahigpit na makakabit sa primordial spirit, nabubuhay at namamatay kasama ng primordial spirit. Kung ang katawan ay nawasak, ang primordial na espiritu ay tatakas kasama ang kaluluwa, at maaaring muling hubugin ang katawan at maipanganak muli. Kung ang primordial spirit ay mapapawi, kung gayon ang kaluluwa ay mapapawi din, ganap na namamatay. Hey Luo, iligtas mo ako. Nang makitang walang balak si Lu Chen na palayain siya, humingi ng tulong si Yan Chao kay He Luo sa kabilang panig. Maghintay ka pa, malapit na ako. Nag-aalalang sigaw ni He Luo habang kumakaway ng mace para durugan ang sigaw ng matabang dragon. Nais din niyang iligtas si Yan Chao, ngunit ang tagapag-ayos ng kalasag ay laging nakaharang sa daan gamit ang isang kaldero, at hindi siya maaaring sumugod maliban kung nabasag niya ang linya ng depensa ng tagapag-ayos ng kalasag. Nakakalungkot lang na ang dalawang kahangahangang kaldero sa mga kamay ni Don Xiao ay may mataas na kalidad na hindi niya ito mababasag kahit saglit. Sa katunayan, hindi niya naisip na hindi siya ang kalaban ni Lu Chen. Talagang may malaking agwat sa lakas sa pagitan nila ni Yan Chao, kaya pakiramdam niya ang kakayahan ni Lu Chen na talunin si Yan Chao ay hindi nangangahulugan na kaya niya itong talunin. Dahil ang pinakamalakas na pag-atake ni Yan Chao ay apoy, at si Lu Chen ay hindi natatakot sa apoy, kaya ang kalamangan ni Yan Chao ay ganap na nawala. Kung tungkol sa sunog sa lupa ni Lu Chen, maaari itong baliwalain. Ang temperatura ng apoy sa lupa na na-spray out ay masyadong mababa para saktan ng isang malakas na tao tulad niya. Ito ay dapat na tulad ng apoy na palad ni Yan Chao, na tumatama sa mga bahagi ng katawan at tumatagal ng ilang sandali, na nagpapahintulot sa apoy sa lupa na mag-apoy at kumalat, at ang kapangyarihan ng apoy sa lupa ay talagang aabot sa rurok nito. Ang tanong, may pagkakataon ba si Lu Chen na tamaan siya? Tumama man ito, walang oras para kumalat ang apoy sa lupa at masunog siya.